Lahat ng mga naipon natin na resibo, yung binigay natin sa customer, may duplicate tayo dyan. Yung mga binili natin na mga stocks or mga expenses na binabayaran natin sa customer, nakakahingi tayo dapat ng resibo dyan from our expenses. So itatabi natin yung mga yon kasi ang gagawin natin doon ay i-record natin siya sa books of accounts. Dito na pumapasok yung concept ng bookkeeping. So yung mga resibo nung benta, generally, nung expenses, so generally, basta nung mga transactions natin, ay nire-record natin yan sa books of accounts aside sa tinatago natin yan, yung resibo na yan. For 5 years, so hard copy. For another 5 years, soft copy. So yung books natin, generally composed of journal and ledger. So itong dalawa lang na to, enough na yan for bookkeeping. Isang journal at isang ledger. So enough na yan. Pero for non-accountants, we always recommend what we call special journals. So normally, nagre-recommend kami na mag-register tayo ng cash receipt book. Lahat ng mga pumasok na pera sa business, dito natin ilagay. Mag-register din tayo ng cash disbursement book. Sa Orus to ha, lahat ng lumabas na pera, ilagay natin sa cash disbursement book. Sales journal, kung gusto mong i-monitor yung mga accounts receivable o mga pautang mo sa customers, lagay natin dito. Purchase journal, kung gusto mong i-monitor yung mga expenses mo na utang mo pa sa mga suppliers, pwede mo siya dyang ilagay. Pero enough na yung dalawa, journal at ledger, sa bookkeeping. Especially kapag ikaw ay non-VAT na taxpayer. Pwedeng wala ka nitong apat. And this is also subject to tax mapping. Kapag bumisita si BIR sa place of business natin, tapos tinignan niya, oh, Elena, patingin naman ako ng ng journal mo or ng ledger or ng cash receipt book mo. Patingin ako kung may sulat or updated. So pag walang sulat or hindi updated, merong tax mapping penalty for failure to keep books of accounts. May malupit pa diyan na kapag wala sa place of business, kunyari nasa bookkeeper yung books kasi ina-update tas nagkaroon ng tax mapping, failure to keep books at the place of business. Yeah, so ito yung ating bookkeeping. Meron akong free lesson na i-upload din sa exclusive private group natin about invoicing, paano magsulat sa resibo. Gusto nyo matutunan yon, separate lesson yon. Meron din akong free bonus lesson about journal at saka cash receipt book. So dalawa lang siya kasi bonus lesson lang yun sa tax filing. Pero kung gusto mo nung full bookkeeping kasama yung ledger, cash disbursement, sales journal, purchase journal, may FS, may trial balance, basta may full bookkeeping with financial statement. Meron tayong bookkeeping super challenge na separate. Pwede kayo mag-message sa page natin if you want to avail. Pero meron tayo dyang free na i-upload ko sa loob ng tax filing private group natin. Kung hawak sa iyo itong short clip, may full recorded training pa tayo kung saan mas detailed at step-by-step ang discussion. As overview, pinag-usapan natin yung business registration, invoicing. Makukuha mo rin ang access sa EasyTax bookkeeping system na kasama sa training para mas madali mong apply ang mga natutunan mo. Tax every quarter, tapos 3 income tax every quarter at 1 income tax annually. I-declare lang natin sa ITR na tayo ay mixed Gusto mong mapanood ang full recordings? Comment access para masend namin sa iyo ang complete income or details. income from our profession or income from our self-employment.